Tingnan natin, saan nagsimula ang iglesia? Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters of Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang araw po muli sa lahat ng ating kapatiran na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa YouTube channel na ito, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave, nagsasabi sa inyong magandang araw sa inyong lahat at panalangin ko, it is my prayer na lahat kayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon at inilalayo tayong lahat sa anumang mga masamang pangyayari o sa pandemic na ito for that matter. So sa ngayon po ay nasa lesson 21 na po tayo. Lesson 20, the fiery trials, no? Ito po ay isinulat ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, sa chapter 4 na po tayo. Ang book of 1 Peter po ay 5 chapters lang, no? 5 chapters lang po. Nasa 4 chapters na po tayo at nasa verses 12 to 19 na ang ating pinag-aaralan ngayon. So, the fiery trials, no? Yung mga pagsubok sa atin na yung fiery, yung matitinding pagsubok, no? 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19 po ang ating pag-aaral. Hard times develop our character. Number 1 po, hard times, yung matinding pagsubok, no? Mga matinding ating pinagdadaanan. It develops our character. Ito daw po ay yung alam niyo po, dinidevelop, pinalalakas niya, pinagaganda niya ang isang karakter ng isang tao. Ano ba yung karakter? Yung pong ating mga katangian. So, dinidevelop niya yan. If you have, pagka ikaw ay wala sa Panginoon, you have a bad character. Yan po ang isa nun. Pag ikaw ay nasa Panginoon, you have a good character. So, from darkness, na puro bad character tayo, now we are put to light ng ating Panginoon, now we are in a good character. So, hard times, mga kapigatian, develop our character. Number 2, hard times bring us closer to God. Hindi lang binabago ang ating pagkatao, dinadala pa tayo ng mga pangyayaring ito na maging malapit tayo sa Diyos. Hindi ba ngayon po, pandemic, no? Hindi ba kayo nalapit sa Diyos? Hindi ba ngayon naging prayerful kayo? Na mas madalas kayong manalangin ngayon sa Diyos? Because you have all the time, wala kang ginagawa, wala kang hanap buhay. See? So you have all the time, lahat ng pangamba na sa iyo, ano mangyayari? Ganito, ganon. Hindi ba nagiging prayerful ka ngayon? Hindi ba ngayon ay lumalapit ka sa Diyos? Na noon ay hindi mo nilalapitan? So, hard times develop our character. Binabago ang ating pagkatao. At itong mga hard times na ito, itong mga nangyayari kapigatian sa atin, nagdadala sa atin upang tayo ay malapit sa Diyos. Number 3, hard times should lead us to serious self-examination. Ito pong nangyayari po sa atin na ito ay nagbibigay sa atin para ma-examine natin. Self-examination. Ano ba ako? Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito? May Diyos ba talaga? Bakit parang walang nakikinig sa akin? Ano ba itong nangyayari na ito? Nakalimot nga pala ako sa Diyos noon. Ngayon, I have all the time para bumalik ako sa Diyos. Now you have self-examination. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nangyayari sa iyo. Bakit ang mga kapighatian na ito ay dinadanas mo? Hard times teach us to trust God in new ways. Ang mga kapighatian na ating na-experience ay nagtuturo sa atin upang malaman natin kung paano magtiwala sa Diyos sa bagong paraan. Noong una, puro paraan mo.
Ngayon, paraan ng Diyos. At matuto kang magtiwala sa Kanya. Kasi nung araw nung una wala kang pinagkakatiwalaan kundi sarili mo, kapatid Kasi marunong ka, professional ka, may pera ka, may kapangyarihan ka, lahat nasa iyo. O ngayon, pandemic ang inabot mo. Meron ba lahat yan? Wala. Di ba? Wala. Ano sabi ni Apostol Pedro sa chapter 4, verse 12? Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas para bagang ito'y di pangkaraniwan. Sabi po ni Apostol Pedro, sabi ng Diyos sa atin, sabi ng Espiritu Santo, mga minamahal, sino? Tayo ang minamahal ng Diyos, ang kanyang mga lingkod. Ngayon, kung di ka lingkod ng Diyos, hindi ka minamahal. Hindi para sa iyo to. Para sa amin to, na mga minamahal ng Diyos. Huwag tayong magtataka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y pangkaraniwan. Ano po ba yung pangkaraniwan? Yung pangkaraniwan, araw-araw mong nararanasan, araw-araw dumarating sa iyo. Pag ang isang bagay naging pangkaraniwan, hindi na ho ito mahirap. Pag itong isang bagay, pangkaraniwang dumagal, araw-araw mo ginagawa, hindi na ito mahirap. Alam niyo ba yung pagdadrive, yung mga jeepney driver? Alam niyo ba, 12 oras sila nagdadrive? Nung una sila nagdadrive, napakahirap. Pero nung sila ay namihasa na, bihasa na sila, pangkaraniwan na lang. Ganyan din po tayo mga Kristiyano. Pag ang kapigatian dumarating sa atin, pangkaraniwan na lang yan. God will make a way. God will make a way, for there is no other way. See? To trust Him. Pagkatiwalaan siya. Hard times develop our character. Balikan natin to. Mga kapatid, mga kaibigan, deeply loved by God, na tayo ay minamahal ng Diyos. God loves you deeply and profoundly, and therefore, don't be surprised when you suffer as a Christian. Ang Diyos po ay minamahal tayo, so huwag tayo masusurpresya pagka mga ganito ay dumarating sa atin, kapag ang Diyos ay mahal tayo. God loves us. And God promised na hindi niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin makakaya. And God also says that I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. No? Lahat ay gagabayan niya tayo, bagamat tayo ay dumaranas sa ganitong kapigatian. But always remember that God is with us. Living for Christ is the best life you can have. Ang mamuhay kay Kristo ay ang pinakamahalagang bagay na ating magagawa sa buhay nito. To live in Christ is the best life that we can have in this life. And it always includes suffering. At pagka tayo na kay Kristo, laging kasama nito ang kapighatian. Okay? And suffering is always there. Dapat tayo ay mag-suffer. Gaya daw po ng mga pilak at ginto, ang sabi ni Apostol Pablo, na kailangan dumaan. Na kailangan dumaan saan? Sabi rin ng Panginoon sa Kristo, na kailangan dumaan sa apoy. Excuse me. Ano po ba yung apoy? Ang apoy po ay isang mainit. At nilulusaw niya ang ginto, pilak, lahat ng mga precious metal, nilulusaw niya. Bakit? To extract the purity of the gold. Kanya nga merong 999 na mga gold, no? 99.9. Almost 100%. Pero pinagaan niya sa apoy. Yan ay pinagtibay sa apoy. Ganon din daw po tayo. Pagtitibayin din tayo. Pagka tayo ay may kapigatian, una, malalapit tayo sa Diyos at magtitiwala tayo sa Diyos. We are surprised when trials come. How they come and where they come. And where they come from. We think we do not deserve them. Ang mga
kapigatian daw po ay surprises kung dumating. Ang mga trials, kung dumating sa atin, surprises. Gulat ako. Bakit? Ba't may problema ganito? Ganyan. Minsan ang problema, patong-patong. Hindi pa tapos yung isa, meron na namang isa. No? At ang sabi dito, how they come? Paano nangyari yan? Ano nangyari? Ha? At ano pa sabi? And where they come from? At saan nangyari? Bakit nangyari? Bakit sa akin nangyari? Ba't ngayon pa nangyari? Bakit nangyari ng oras na may pandemic, wala akong kapera-pera? Ba't ngayon nangyari ito? Ganito, ganon. Marami po tayong katanungan, no? We think we do not deserve it. Iniisip natin, hindi naman ako karapat dapat diyan. Bakit ako pa? Ang dami namang masasamang tao diyan. Bakit naman ako pa nagkasakit? No? Paano nangyari sa akin to? I do not deserve it because I serve God. Bakit sa akin pa? Ako naglilingkod sa Diyos. Brothers and sisters, we do not have the right to complain. The only right we have is to obey. And whatever God's will, we must accept. In accepting God's will, we can ask na tulungan niya tayo if there are problems and trials that comes. Maturity in Christian life is measured by our ability to withstand the tests that come our way without having them shake our foundation. Ang batayan daw po ng matanda na Kristiyano o yung mature Christian, no? Na tayo matatag ng Kristiyano, ay ang buhay natin is measured in ability. Nasusukat ito yung abilidad natin kung paano natin i-handle ang mga pagsubok na dumarating sa atin without shaking our foundation, na hindi tayo nawawala sa ating pananampalataya. Yun. Na-handle natin ang problema, pero hindi tayo nawawala sa pananampalataya. Hindi ka nagsashy away. Hindi ka na lang biglang nawawala dahil sa problema mo. No? Ayun pong iba eh. Kung kailan may problema, tsaka nawala sa Panginoon. See? Kung kailan may problema, tsaka nawala sa Panginoon. Nung walang problema, taking for granted na. See? Bakit nung nagka-problema ka, nawala ka sa Panginoon? Don't let your foundation be shaken. Huwag niyong hayaan ang pundasyon ng inyong pananampalataya ay mayanig ng inyong mga problema. Come what may, God is with me. See? Come what may, God is with us. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. See? Ano po sabi dito? Magalak tayo at makibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Sapagkat pagka naganap na ang kanyang kagalakan, tayo ay kabahagi niya. Kailan po yung naganap ang kanyang kagalakan? Pagdating ng paghukom at tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kanya nga sabi niya, ako ay auwi sa aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng inyong mga titiran. I will prepare a mansion for you. Wala kang mansion sa lupa eh. Pero ang Panginoon, pinaganda ka ng mansion sa langit. See? How great is God? How great is Christ? How great thou art? Wala nga tayo rito eh. Pero ang Diyos pinaghanda tayo. That is God's love. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kayo kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Mapalad kayo pagka kayo kinukutya. Mapalad daw tayo pagka kung ano-ano sinasabi sa atin. Tayo kinukutya ng sanlibutan. Mapalad daw tayo pagka tayo pinag-uusig ng ating kapatid o ng ating mga mahal sa buhay o kahit sino na kumukutya sa atin. Maging mapalad daw tayo. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Hanggang ikaw ay gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos. Hard times bring us closer to God. Yung pangalawa, He bless us 3 ways when we suffer for Him. Tayo ay binibiyaya niya ng 3 bagay pagka tayo ay nagdudusa sa Kanya. Una, participation.
What is our participation? We share in suffering of Christ. Tayo ay kasama niya sa paghihirap ni Kristo nung siya'y nakabayubay sa krus. So, Christ suffered, we suffered, and we participate in the suffering of Christ. So that is our participation. Number 2, guidance. We have the guidance. We experience the presence of the Holy Spirit. Pagka tayo ay nasa kapighatian na, pagka tayo ay nasa mapuntos na tayo ay nahihirapan na, hindi natin alam ating gagawin. And we pray to God, God will rescue us. God will send His Holy Spirit to guide us and to enlighten us, to give us the knowledge and wisdom that we need para ma-overcome natin ang fear, ma-overcome natin ang mga bagay na hindi natin maunawaan natin to. And God will give us the joy and peace in our heart and in our mind. Then God gave us the guidance. Exaltation. We will rejoice when we see Christ. We exalt. We give all the honor and glory. We give them the highest honor and glory. Exaltation is during the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. That is exaltation. Christ taught us to exalt God, the highest exaltation that we can give to God. See? So when we pray, give Him the exaltation, because we will rejoice when we see Christ in His second coming. Participate. Hard times brings us closer to God. How? Participate. Participate came from a Greek word, koinonia. No? Our suffering join us with Jesus in a way that nothing else can. Ang ating pong suffering, ang ating paghihirap, ang ating mga na-experience, ay binibigyan tayo ng kaligayahan na kasama natin ang ating Panginoon Kristo na hindi pwedeng ma-explain ng kahit ano pang klaseng explanation. It is spiritual joy. A joy that you cannot even explain it. How you joy you have with the Lord. See? A joyous thing with the Lord. We generally only see that is retrospect. You know, we generally only see that in retrospect. After the trial is over, God allows us to go through hard times so we can get closer to Him. Retrospect po, yung makita natin, no? Yung after the trial, alam nyo, ganun pala, no? Alam nyo po ba yung sinasabi na blessing in disguise? Blessing in disguise. You go all this trial, yung pong retrospect, you go through all this trial. Ha? Abay, nawala ka sa vision, and then you just trust God, and then you say, it is a blessing in disguise. In disguise. Alam mo, hindi pinabayaan ka ng Panginoon, pero it is a blessing. Alam niyo po, sa mga bilanggo, lagi ko sinasabi, ang pagkakabilanggo niyo is a blessing in disguise. It is a blessing for you to be in jail in order for you to hear the words of God. It is a blessing for you to be here, to worship Him, to glorify Him, and magnify His holy name. It is a blessing for you. So makikita po natin, after you go through all of these trials, and you get closer to God. Kahit realize mo, oh Lord, salamat po Panginoon. Sa kabila ng mga kapighatian aking dinanas, Lord, hindi mo ako pinabayaan. Sa kabila ng pandemic na ito, Lord, hindi mo kami pinabayaan ng aking sambahayan. We are close together. You keep us together, and you guide us, and you protect us together. And then, you get closer to God. Before, you are not closer to God before. Now, you become closer to God. Okay? Dali po. At nagkaroon ako ng technical problem.
lang to. Okay? Wag nawang mangyari na maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Wag naman daw po sana mangyari sa atin to. Na ano? Na tayo mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Ha? Alam mo yung pakialamero? Alam niyo po yan. Common sa atin yan, pakialamero. No? If you do wrong, you should expect to suffer. Pagka ikaw gumawa ng mali, huwag ka na maghintay na maganda ang darating sa'yo. No? Expect to suffer. Pag nagnakaw ka, mahuli ka. Pag nahuli ka, makukulong ka. See? Pag nanloko ka, mahuli ka. Pag nahuli ka, nakukulong ka rin. Expect to suffer. No? He specified 4 categories of wrongdoing. 4 na bagay. Sinabi ni Pedro, murderers, criminals, thieves, and meddlers. Yan po yung 4 na bagay na sinabi ni Pedro, ni Apostol Pedro. Ano ba yung meddlers? There are troublesome meddlers in every church who make things worse and not better, who like to talk and gossip about other people's troubles because it makes them look good. Note that Peter puts peddling in the same class with murderer because it's a form of character assassination. Doon po sa sinabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, sinabi niya kasama rin yung meddlers, yung madaldal. Sa church po, marami niya madaldal na ganyan. No? Hindi nakakatulong, nakakasira pa. So ano sabi ni Apostol Pedro dito? Yun daw pong madaldal, yung panirang puri, kamukha ng isang magnanakaw. See? Kung ganyan ka, sabi ni Apostol Pablo, kamukha mo magnanakaw. Ha? Meddlers, nakikialam ka sa buhay ng buhay. Ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. See? Ngunit kayo magdusa, kung kayo nagdudusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kanya Kristiyano, tawag sa atin dito Yung salitang Christian, alisin mo yung salita word na Christ, matira 3 letters, I-A-N, sa Christian, tanggalin ang Christ, I am nothing. Without Christ, I am nothing. But if you suffer as a Christian, kung tayo magdudusa bilang isang Kristiyano, the cult of Caesar worship helped unify many nations in Roman rule. Caesar in Greek, or Caesar, and those who worship Caesar were called Caesarianos. Kasi Caesar. The followers of Jesus were given a nickname by the Romans and Greeks. They were called Christianos. Yun. Yun daw po yung mga Romans noon at sa salitang Greko, binigyan nila ng tawag ang mga sumusunod kay Kristo na Christianos. The early believers will not say, Caesar is Lord. They will rather die than say those words. This is why the early church was persecuted. Thus the lines were drawn very early. Sabi sa kanila, Caesar or Christ? We rather die. Sabi ng mga Kristiyano. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga bahay ng Diyos. At kung sa atin ito'y magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Ano magiging wakas kung wala ka sa Diyos at dumating na ang paghuhukom? Mapalad tayo mga kapatid, sapagkat tayo ay nasa Panginoon, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Mapalad tayo, Panginoon. Mapalad tayo sa Panginoon.
Mapalad ka pa ngayon, kapatid, sapagkat nakikinig ka sa video lessons na ito na naglalapit sa atin, sa ating Panginoon Diyos, upang lahat tayo ay maligtas. Hard times lead us to self-examination. Ito po yung huli. We're saved by grace and still we're judged as God's children. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ano po yung biyaya? What is grace? Grace is an unconditional gift from God. Ang biyaya ay isang bagay na binigay sa atin ng Diyos, unconditional. Hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng pantayan. It is unconditional kahit sino ka pa. Kahit ikaw ay isang pinakamasamang tao sa mundo, patatawarin ka at lilinisin ni Kristo ang iyong kasalanan. Kung magbabalik loob ka sa Kanya, hihingi ng tawad at susunod sa lahat ng Kanyang mga inuutos. He disciplines us to make us holy. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, pinapalo ng Diyos. Ako po napalo na ng Diyos. Napalo na rin po ako ng Diyos. Hindi po ako nagdidina, hindi po ako nagmamalaki. Si Brother Dave po is just a human like you and me. No? Na nagkakasala rin po. There is no perfect in this world. Nagkakasala rin po ako sa isip, sa salita, sa gawa. But I tried my best. I tried my best and I asked the Holy Spirit to guide me so that I can follow the track of Jesus. I do not want to sin anymore. Ayoko nang magkasala pang muli sapagkat mahirap ang mahulog sa kasalanan, baka hindi ka na makaahon pa. So ang Diyos, dinidisiplina tayo para tayo ay maging banal. Hard times are part of God's severe mercy to His children. They loosen us from our love of the earth and they make us love for heaven. Yung po mga nangyayari sa atin, nilulus niya, dinidisengage na tayo, inaalis na tayo sa pagmamahal sa sanglibutan upang tayo matuon sa pagmamahal natin sa pangkalangitan. Tulad ng sinabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Paano pa sila maliligtas kung hindi nila nakikilala ang Diyos? We bravely make it through this simple world. It is only by Jesus' blood, God's word, and the power of the Holy Spirit that we survive trials in this earth. Maliwanag po ba? Ulitin ko, we barely make it through this sinful world. It is only by Jesus' blood and God's word and the power of the Holy Spirit we survive trials in this world. So makikita po natin sa verse 9, chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapapagliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi magpapahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. See? The only thing that God requires is to repent of our sin. Today, He holds back judgments so you can run to the cross and be saved. But one day, God's patience will come to an end. Make the most of God's patience while you can today. Turn from your sin and trust Christ now. See? Ang pasensya raw po ng Panginoon ay hindi napakahaba. Ando na yung mahaba ang kanyang pasensya. But there is an end. Meron din pagdating ng pag-uwi. See? So, kanya tayo buhay pa hanggang sa oras na ito sapagkat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala na sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Maliwanag po yan. Maliwanag po yan. Number 4, hard times teach us to trust God. Ang mga kapigatiang tinatanggap natin ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos. When trouble comes, and it comes to all of us, sooner or later,
we generally can't do much about our circumstances. Pag ang problema dumating sa atin, sooner or later, minsan hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa mga bagay na dumarating sa atin. Pero I've been trying to make things better on my own. And they've only gotten worse. Ginagawa natin lahat sana dapat ang maganda. Pero parang nagiging mas grabe pa. Ha? Lord, will you take over now? I want your will to be done my life. Ginagawa natin, gusto natin gawin, pero imbis na matapos, imbis na mawala ng, mabigyan natin solusyon ng ating problema, nagiging worse pa, nagiging mas grabe pa. So ano sabi sa atin dito? You ask the Lord. Sabi mo, Lord, will you take over now? Panginoon, pwede bang ikaw na ang mag-take over ng aking mga problema sa mga oras na ito? Pwede ba ikaw na, Lord? Sabi nga ng ating Panginoon, take up my yoke upon you. Take up my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo pa yung yoke, yung pamato, no? Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Kasama mo kasi ang ating Panginoon. So when we begin to pray like that, kung tayo mananalig na kamukha, God will hear our prayers in heaven. Whether or not our circumstances change, we will change on the inside. Kung ano man ang mangyari, lahat yan ay babaguhin tayo ng Panginoon mula sa kaibuturan ng ating puso. Makikita natin ang mga bagay, magliliwanag at luluwag ang ating damdamin sapagkat ang Diyos makikinig sa iyong panalangin mula sa langit. Fix your eyes on the cross. Lagi nating tignan ang cross. Start there and your own troubles will come into proper focus. Tignan natin ang cross. Realize natin kung anong ginawa sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ituon natin ang ating puso't isipan doon sa cross. At doon nakabayuway ang ating Panginoon. At kung hindi na natin kaya ang mga nangyayari sa atin, and just say, Lord, please help me. Jesus, please help me. I cannot do this without you. Please help me, O God. Ganun din po. What God did for Jesus, He will also do it for you. Kung anong ginawa ng Diyos sa ating Panginoon, gagawin din niya sa iyo. We need to hear everything Peter says in this passage. We are beloved by God. Letter A. Number 1. Number 2, suffering for Christ bring us closer to Him. Number 3, we must never ashamed of Jesus. Number 4, God uses suffering to purify us. Number 5, we must commit our souls to God and continue to serve Him. Yan po ang ating lesson number 20, Fury for Trials. Kahit na tayo ay nasa kagitna pa ng kapigatian, mga kapatid, kung tayo magtitiwala sa Diyos at lagi tayong ibibigay natin ang lahat ng ating burden sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Always focus our mind and our heart towards the cross. Lagi po nating isipin ang ating puso't isip, lagi natin i-focus sa krus, sapagkat sa krus lamang natin makikita ang kasagutan ng ating mga kapigatian. Always remember that God is with us. I will never leave you nor forsake you. Ito po si Brother Dave. Salamat sa inyong panonood dito sa video channel natin na ito, sa YouTube channel, The Way to Eternal Life. And I pray na lahat tayo ay binibiyaya ng Panginoon, iniingatan tayo sa mga oras na ito in spite of the pandemic time. Be blessed. And this Brother Dave, God bless you all.